So, again, kahit po ang gift mo is gift na ginagamitan ng kamay o kaya ginagamitan ng bibig, kailangan mo pa rin na mag-iisip ng tama at may tamang puso. Ang panghuli po na punto ko dito ay yung babalikan ko yung verse 1. Verse 1. Sabi ni Apostle dito sa verse 1. So nagbigay siya dito ng exhortation sa churches na nasa Rome. Mga brethren, sabi niya, kailangan ninyong i-present ang mga katawan ninyo na living sacrifice, holy and acceptable sa Panginoon. And yan ang reasonable na service. So last point is, bawat mananampalataya in application doon sa verse 1 na yun, bawat mananampalataya, bawat isa sa atin, kailangan natin ang katawan natin. Yung buhay natin, ibig sabihin, kailangan ng buhay natin na magsakripisyo, na maging banal, so maging malinis, at maging katanggap-tanggap. So tatlo po yan, magsakripisyo, maging banal, at maging katanggap-tanggap. Sa ano? Sa paglilingkod sa Panginoon. So, in serving God, kailangan ng sacrifice. Kung hindi pala po nagiging malinis ang ating pangangatawan, ang ating pag-iisip, ang ating puso, ang ating mga ginagawa ng kamay, ginagawa ng bibig, hindi po tama ang service, ang paglilingkod sa Diyos. So, kung ang pagsiserve mo sa Panginoon ay sa pagbibigay ng testimony, pero yung lumalabas sa bibig mo is hindi po nakakapagpalakas sa church o sa mga nakikinig, then hindi tama ang service mo. Kung ang pinapalakas lang ng sinasabi mo is yung sarili mo, then hindi tama ang service mo. Kung may mali sa puso mo, may mali sa isip mo, hindi holy yun. Hindi tama ang service mo. Walang saysay ang service. Kung hindi katanggap-tanggap ang ginagawa, hindi tama ang service. So kaya kailangan malaman mo yung gift mo para maging tama ang service mo. Kailangan i-develop mo yung gift mo para maging tama ang service mo sa Panginoon. Kailangan gawin mo yung gift mo para maging tama ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Now, sa pagtatapos, I'd like to point out yung sacrifice. Kasi sa obserbasyon, ang mga church o kaya churches o group of believers, may tendency po na porket may nakikita na gumawa ng sacrifice sa paglilingkod sa Panginoon, nakokontento na po na, oh good, mayroon na tayong missionary, mayroon na tayong worker na nag-full time. Considered victory na ba yun sa iyo as a church or as a church member? Bakit siya lang ba? O according sa text ni Paul, lahat dapat. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, dapat nagsasacrifice ka. So, consider niyo ito, sacrifice sa ministry, sacrifice sa giving, sacrifice sa mercy, sacrifice sa prophecy, sacrifice sa teaching, sa exhortation, ruling. Holy sa ministry, holy sa giving, holy sa mercy, holy sa prophecy, teaching, exhortation, ruling. Acceptable sa Panginoon yung paglilingkod, yung pagbibigay, yung pag-exercise ng habag, yung pag-prophesy, pagtuturo, paghihimok at pagpamumuno. So, kaya nga po nagkaroon ng ganito na videos. Kasi hindi mapanatag ang loob ko na ang nagiging practice is basta lang makaturo. So, it's a blessing na
Hindi ko kailangan na i-check ang lesson ni Brother Josh kasi nakikita ko naman ang kanyang pag-aaral at pagpapagal. Kailangan natin na mag-rejoice sa Panginoon na mayroong ganyan sa Legazpi. Kasi alam niyo kung wala yon, wala ring Armenia. Sigurado. Kaya bibihira na pati po sa panahon natin na ganyan. So i-consider niyo ito in summary. Number 1 na point, ulitin ko lang. Bawat isa sa atin may isang gift. Kailangan discover, develop, do sa paglilingkod sa Panginoon. Number 2, since may obligation ka na 3, huwag mong ine-neglect daw yun. Huwag mong pababayaan. Kahit alam mo na, huwag mong pabayaan. Palaguin mo. Gawin mo. I-practice mo. So, mayroon ba sa inyo na nabibigatan ng puso sa family dyan na uma-attend? So, dyan mo magkakaroon ka na ng idea kung anong gift mo. Number 3 na point, ang mga gifts ay either gawa lang ng bibig o gawa ng kamay. So, iingatan ninyo yun. Iingatan natin pala yun. Napakahalaga ng kamay. Napakahalaga din po ng boses, ng bibig. Ingatan pala po natin yun. Labanan natin ng hiya kung ang gift natin kailangan magsalita. Labanan natin ng sarili natin. Yung katamaran o kaya yung katamaran mag-isip din para magawa natin yung gift kung ang gift is gamit ang kamay. And then, yung panghuli po sa paggamit natin ng gift, kailangan nandyan yung 3 elements. Magsakripisyo ka, maging banal sa paggamit at maging katanggap-tanggap. Kasi kaya nagbigay ang Diyos ng gift para paglingkuran ng Diyos. Hindi para paglingkuran ng sarili o ang ibang tao, kundi ang Diyos. Nawa makatulong ito sa inyo na lumakas ang motibasyon mo para paglingkuran ng Diyos. Knowing na meron ka palang gift. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Makatulong po sa church na sa pamamagitan po ng karagdagang aral mula po sa salita ng Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa malaman kung ano yung gift. At mapalago po ito, praktisin po ito para po ang church mapalakas at ma-please ang Panginoon at mapaglingkuran ng Panginoon ng tama. Isa pong pribilehiyo ang maglingkod sa iyo. Isa pong pambihirang pagkakataon na hindi pwedeng palampasin ng mga bagong mananampalataya o kaya ng mga dumadalo. Kung kaya't sana makumbinsi sila na maging prioridad nila sa buhay ang maligtas at maging kasapi ng church dahil pala po sa nandyan na ang pagkakataong maglingkod sa ngalan ni Jesus. Amen.